Good morning po mga minamahal na magulang, mga kapatid at mga anak sa Panginoong Hesus. Deaconess Abigail Cruz po, your devotion leader for today. Ang title po ng devotion natin sa umagang ito ay Teach Only What is Right. Dito lamang po sa ating morning devotion, si Jesus ay kasama. It's a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side, and I will love you to the end. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. You're the light unto my path. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating narinig sa umagang ito. Salamat po sa Panginoon sa panibagong buhay na pinagkaloob niya sa atin. Panibagong pagkakataon na makapagbibigay tayo ng kaluguran sa Kanya. Sana po ay wala tayong masayang na pagkakataon. Muli po, kamusta na po ang bawat isa? Dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan maging ang inyong mga mahal sa buhay. Sa pagkakataon pong ito ay ating pagsalusaluhan ang kanyang mga salita na matatagpuan sa Aklat ng Tito, Kabanata 2, Talata 1. At ganito po ang sinasabi, "Kaya naman ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine."
Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay nakafocus ngayong buwan ng Setyembre sa buwan ng Edukasyong Kristiyana at nais ko pong ulitin ang ating tema, Partners in Faith Formation and Discipleship, Torch Bearers. Sa pagtuturo po sa ating mga kabataan, napakalaki po ng ating tungkulin. Binigay po tayo ng Panginoon sa isa't isa upang maging partners sa paghubog at pagpapalalim ng pananampalataya ng ating kapwa, lalo't higit ng mga kabataan upang makamit natin ang Christ-likeness at ang pagiging tapat na alagad ng ating Panginoong Hesukristo sa gitna ng nakabibinging paanyaya ng sanlibutang ito. Wastong aral na maghahatid sa kanila sa malinis na pamumuhay, pagsamba at paglilingkod sa ating Diyos. Napakalaki po ng role natin, mga magulang. Nais ko pong ibahagi ang ginampanan ni Hana sa buhay ng anak niyang si Samuel na nagbunga ng paglilingkod nito sa Diyos. Ito po ay matatagpuan sa unang Samuel, Kabanata 1, talata 1 hanggang 28 at Kabanata 2, talata 1. Si Hana po ay asawa ni Elkana. Matagal na panahon na hindi siya nabibigyan ng anak. Deeply hurt, si Hana po ay nanalangin sa Diyos. Ang kanyang panalangin ay maluha. Punong-puno po ng pakiusap na bigyan siya ng Diyos ng isang anak. Siya po ay nangako na ipagkakaloob ang kanyang anak upang habang buhay na maglingkod sa Diyos. Ipinangako po niyang ito ay nakalaan kay Yahweh. Tinugon naman po ni Yahweh ang kanyang dalangin. Siya nga po ay nagbuntis, nabiyayaan ng anak at Samuel ang ipinangalan niya dito. Ang kahulugan po ay hiningi ko siya kay Yahweh. Mahirap po ang pinagdaanan ni Hana. Bago po niya nakamtan ang kanyang dalangin na magkaanak, marami siyang iniluha dahil sa pangungutya sa kanya. Pero tumupad siya sa kanyang pangako sa Diyos, mga magulang at mga kapatid. Sabi po sa verse 24 ng unang Samuel, nang lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Shilo. Siya mismo ang nagdala sa kanyang anak. Pero po, bago po niya po dinala, inihanda muna niya si Samuel. Ang sabi po sa verse 21, pagkalipas ng 1 taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Shilo upang ialay kay Yahweh ang taunang handog at upang tupdin ang kanyang panata. Sinabi ni Ana kay Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko na ang panahong maaari na siyang maihiwalay sa akin. Paglaki niya, dadalhin ko siya sa bahay ni Yahweh at doon na siya titira sa buong buhay niya. Sinabi ni Elkana, gawin mo kung anong inaakala mong mabuti. Hintayin mo na siyang lumaki at tulungan ka nawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya naiwan si Ana at inalagaan ang kanyang anak. Hinintay ni Hana ang panahong maaari nang mahiwalay sa kanya si Samuel. Ibig sabihin po, nakahanda na ito. Nagawa na niya ang dapat niyang gawing paghahanda bago niya po iwalay ang kanyang kaisa-isang anak. Ang sabi pa po, inalagaan niya ito. Tayo po, kumusta ang ating paghahanda at pag-aalaga? Naihahanda po ba natin? Naaalagaan po ba natin sila? Para po sa panahon na sila ay mawawalay na sa atin, magkakaroon na ng sariling pagdidesisyon, panatag po tayo na sila ay magpapatuloy sa wastong aral na itinuro natin. Bilang isang magulang, masalamin nawa sa atin ang buhay ni Hana na puno ng wastong aral. Isang magulang po na tapat na nag-alaga sa kanyang anak, hindi lamang po sa pisikal, kundi sa espiritual din. Isang magulang na ipinagkatiwala ang kanyang anak sa Diyos. Isang magulang na may commitment na ilid o pangunahan ang kanyang anak sa paglilingkod sa Diyos. Isang mabuting modelo sa pagsunod sa Diyos at sa pagtupad sa kanyang pangako. Kaya po ba nating maging leader o torchbearer sa ating mga anak o mga taong inilalapit ng Diyos sa atin upang maging sila man ay maging lingkod ng Diyos
para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan? Kaya ba nating ipagkatiwala ang ating mga anak sa ating Diyos? Kaya natin kung ang ating buhay ipinagkatiwala natin sa ating Diyos. Kaya ba nating turuan ang ating anak sa paglilingkod? Kaya natin kung tayo po mismo ay naglilingkod sa Diyos. Kaya po ba nating turuan ang ating mga anak na sumamba sa Panginoon? Kaya po natin kung tayo po mismo ay naglalaan ng oras sa pagsamba. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Maituturo po natin ang wastong aral, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Huwag po tayong magsawang ituro ang wastong aral. Mayroong Samuel na nakinig, sumunod, at tapat na naglingkod sa Diyos dahil mayroon pong Hana, Elkana, at Priest Eli na magkakatuwang sa paghubog sa pananampalataya ng batang si Samuel. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa kagandahan ng umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong araw na muli nangusap ka sa bawat isa sa amin. Tulungan po ninyo kaming maging magkakatuwang, Panginoon, sa paghubog sa mga anak, biological man o espiritual na anak na ipinagkaloob ninyo sa amin. Mahubog namin sila ayon sa inyong kalooban. Upang sa pagdating ng panahon, Panginoon, sila naman, Panginoon, ang magpapasa, Panginoon, sa mga ipagkakatiwala nyo rin sa kanila ng pananampalataya at ng pagiging mabuting disipulo mo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong hindi po kami nakagaganap sa aming tungkulin bilang mga magulang nila. Nawa, makita po nila, Panginoon, ang pagiging mabuting modelo namin upang sila man ay maglingkod sa iyo ng may katapatan. Tulungan niyo pong maging liwanag ang buhay namin at ng mga anak ay pinagkatiwala ninyo sa amin. Sa sandaling ito, aming dinadalangin din ang mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, puspusin ng kagalakan, mabuting kalusugan, Panginoon, ipagkaloob ninyo ang desire ng kanilang mga puso. At gayon din ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, Panginoon. Samahan niyo po sila sa kanilang pagsasama at anumang problema ang dumating, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang pagsasama, kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbuklod sa kanila. Ito po ang aming hiling at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Again, happy birthday po sa lahat ng may birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devotion o kaya na may itag po ang ating mga kaibigan. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Kita-kits po tayo ulit sa Thursday. God bless po!